Magandang araw mga kananay. Panibagong araw, panibagong lutuin na naman ang ating iluluto. Ito at nagluluto na ako ng umpang umagahan namin at tanghalian na rin. Natanghalian na rin nga ako sa pagluluto. Tinuna ko pa nga yung paglalaba. Madalas na rin akong hindi maagang gumising o medyo papatanghali na nga ako sa higaan. Dahil nga bakasyon naman ngayon. At simula nga nung lumipat nga si Mr. ng trabaho ay hindi niya na kailangang magbaon dahil libre na nga ang pakain doon ng tanghalian. Kaya kahit nga matanghalian ako sa pagluluto ay okay lang. Sulit ko na din talaga ang bakasyon dahil kapag simula na naman nga ang pasukan ay hindi na naman nga po pwede yung tanghali na naman gumising at kailangan ay maaga pa lang ay prepare ka na ng almusal ng mga estudyante. At siya nga pala mga kananay, ang iluluto nga natin ngayon ay tinola. At sabi ko nga parang napakasarap humigop nga ng mainit na sabaw ng tinolang manok. Ayan, at bali nakapag-gisa na nga ako ng bawang, sibuyas at yung luya. Sinunod ko na ang igisa yung mga manok at nung nagisa ko na nga yung mga manok ay di nilagay ko na nga itong papaya. At ito nga yung sinasabi na yung karne ng manok ang naging sahog. Dahil mas marami na nga yung papaya kaysa sa manok. Literal na papaya pa lang ay ulam na. Ito nga tahalo-haluin muna natin at pagkatapos nga itatakpan natin para mapalambutan na nga rin itong kasabay itong mga papaya. Ito at pagkalingon ko naman meron namang bata dito nanonood nga sa aga ko na nga silang napaliguan kanina. Kaya presko na naman at hindi ko nga lang pala nga nasuklayan. Balik nga tayo ulit dito sa aking niluluto. Ito at medyo malapit-lapit na nga at mapalambutan itong mga papaya. Maglalagay na nga rin tayo ng mga pampalasang asin, seasoning at syempre hindi mawawala ang ating paminta. At pagkatapos nga ay hahalo-haluin lang muna natin para kumalat yung mga papalasa na ating inilagay. Pagkatapos nga yan ay ating muling tatakpan para mapalambutan ng husto yung ating papaya. At habang nga naghihintay nga akong mapalambutan yung papaya ay kumuha na nga rin ako nitong mga dahon ng malunggay. At ito nga yung isa sa benepisyo sa buhay probinsya. Na yung mga ganitong klase nga ng mga gulay hindi mo na kailangan bilhin. Basta't pasipag ka lang magtanim o di kaya naman kung ikay wala nga tanim ay pwede ka lang humingi sa kapitbahay. Siguradong may pang-ulam ka na. Kaya naman tunay na masasabi ko na napakasarap mamuhay sa probinsya. Dahil hindi lamang payak at tahimik ang aming pamumuhay dito sa probinsya, mayaman pa at sagana ang kalikasan. Babalik na ulit tayo dito sa aking niluluto. Ito, napalambutan na nga mga papaya kaya naman tutubigan na nga natin at mainit na tubig na nga ang aking ginamit para mas mabilis kumulo. Dinagdagan ko na rin talaga yung sabaw dahil yung mga bata nga ay napakahilig nga rin sa sabaw. Kaya nga kapag nagluluto ako ay hindi pwedeng hindi ko dadagdagan palagi yung sabaw. Ito nga at kumukulo-kulo na nga at kaya maglalagay na nga rin tayo ng dagdag pampalasang Knorr cube para naman mas malinamnam at mas lumabas nga yung lasa ng manok. At dahil wala nga akong siling panigang ay ito na nga lang muna ang aking ilalagay itong mga sili nga na maliliit. Pinili ko nga lang yung pinakamurang sili at baka kung yung magulang nga ang aking mailagay ay baka hindi na nga namin maakain sa sobrang anghang. Nilagay ko na nga din yung mga dahon ng malunggay. At eto nga at mamaya-maya lang na konti ay tinikman ko na nga kung ano nga pang lasa nito. At pagkatikim ko nga ay okay na nga yung lasa at saktong-sakto nga lang siya. At dahil luto naman na ay alin na nga kayo mga kananay tayo magsikain at ready to serve na nga itong ating nilotang tinolang manok. Eto at nagsandok na nga ako ng pagkain ng para sa kambal at syempre nagsandok na rin ako ng para doon sa dalawang batuta. Kung kain po tayo mga kananay. At syempre pa dahil pagpapala nga ito ay hindi natin kakalimutan magpasalamat sa Panginoon. Kaya naman thank you Lord sa mga blessings. Eto at sisimulan ko na nga magpakain dito sa dalawang makukulit na kambal na ito. Hindi ko nga alam kung kakain pa nga ito pero ito pipilitin ko pa rin nga kumain na pag tinapay na nga kasi ito ng ama nila kanina kaya palagay ko nga ay hindi na sila kakain. Inuuto-uto ko nga muna at marami pang bulatsingan bago pa nga ito sumubo. Pero ang ending nga ay hindi pa rin nga kumain. Masasabi ko talagang napaka-challenging ang isang maging nanay. Lalo pa nga yung mga ganito kaliliit. Napakahirap nga nilang pakainin at napakalikot na. Kaya kailangan ay mahaba-haba ang iyong pasensya at kaya masasabi ko nga rin na isang pagsubok ang pagpapakain sa mga katulad nga nitong mga kambal na ganito na mas lalo pa nga mas mahirap dahil kambal nga sila at dala-dalawa sila na hinahabol ko pa kapag sinusubuan ng pagkain. At anyway mga kananay, salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang muna. Nawa ipagpalain tayo ng ating Panginoon.